Well, ang tingin ko wala naman siyang choice, no, kung hindi i-back up yung pag-challenge niya doon sa mga kasamahan niya sa Kongreso nung fourth SONA niya, no? I mean, napaka-tingkad at laging ito ang pinaka naaalala natin nung sinabi niyang mahiya naman kayo, di ba? Mm. Sa mga kasamahan niya sa Kongreso. So I suppose wala ta siyang choice but to back that up. Kaya yan ang nakikita natin, di ba, na talagang personal siyang nag-inspeksyon doon sa mga flood control projects na kinall out niya, no? Mm. At nilabas pa niya sa isang website na ang pangalan ay sumbong mo sa Pangulo, no? So yung ginagawa niya, I suppose, is really necessary para pakita naman niya na hindi lang siya puro salita, right? Kaya rin niyang i-back up to with concrete action. So it doesn't matter kung uh, dapat ba niyang gawin yun o hindi, no? I mean, kasama ba yan sa mga katungkulan niya o hindi? Hindi na yun relevant ngayon, Frami, no? Mm. Ang explanation dyan is he really has no choice but to do these things kasi binuksan na niya yung pintuan dito sa mga maanumalyang flood projects na ito. Mm. At meron po siya naging payag po, attorney, no, na hanggat siya po ay nasa pwesto, hanggang matapos sa kanyang tungkulin na ay hindi po niya parang hindi po niya iiwan po ang Malacanang hanggat hindi po matapos po yung usapin po sa nasabi po nga flood control mesa, attorney. Well, syempre nakaka-alarma yung mga ganong salita, no? Galing sa isang Marcos. Alam mo naman ang karanasan natin, no? Mm. 20 taon na nanatili ang isang Marcos sa Malacanang, no, bilang Mm. isang diktador. So ayaw natin marinig yung mga ganong pananalita. Pero sa tingin ko naman, alam naman natin yung ibig niyang sabihin, ano. Baka nagkamali lang siya ng pagsabi, but I Mm. think ang gustong sabihin ng Pangulo is talagang tututukan niya tong issue na to, hindi niya tatantanan at sisiguraduhin niya na pag-alis niya sa 2028, pag natapos na yung termino niya, mariresolve na itong problema na to. I think yun ang gusto niyang sabihin sa atin, ano, na he will do everything in his power to make sure that pagtapos ng termino niya, itong issue ng mga yung tinatawag kong pork barrel cartel, magkakaroon na ng solusyon, no? Magkakaroon na ng resolusyon. Sana ang ibig sabihin nun, Frami, meron ng makukulong, Mm. right? Maibabalik yung mga perang ninakaw kahit kaunti Mm. at mababago na yung proseso. Excuse me. Mm. Mababago na yung proseso when it comes to budget. Yes. And attorney, do you think po na magiging seryoso po ito naman pong sabihin po natin, mga mababatas natin mula mismo sa upper chamber and lalo na po sa lower chamber kung magkaroon po ng mga investigasyon regarding po dito sa nasabi naman pong flood control project na sa nga po natin sa ating pong mga nagiging komentaryo po dito sa ating pong sa salita, pag-broadcast na baka natin sisisi po sa mga kontratista. Alam naman natin ang pulot dulo po dito, diyan mismo sa mababatas, yung pong mga pondo na kailangang inilagay po dyan. Do you think na seryoso po sila or ayaw natin sabihin naman po na moro-moro or kayo may mananagot sa mga magiging investigasyon nila? Baka sasalamin lang po sila sa alang sarili kapag magkaroon po ng investigasyon po, attorney. Well, masusubukan sila, Frami, no? Masusubukan yung mga mambabatas natin na nagpapahiwatig na seryoso sila, na wala silang sasantuhin, Mm-hmm. na lahat mananagot, no? Yung mga dapat managot ay mananagot. Well, yan ang sinabi nila at yan ang aasahan natin, no? So, tayo sa civil society, syempre very skeptical tayo kasi lagi naman natin naririnig yan, right? Mm-hmm. But still, the fact is, alam naman natin na marami sa kanila o sa mga kasamahan nila directly involved dito. At therefore, kung talagang seryoso sila, kailangan lumabas yung mga pangalan na yon
at Mm-mm. managot yung mga taong yon, no? And I'm talking about yung mga mambabatas na nagtulak ng mga budget insertions, Yes. right? Yung mga sumuporta dun sa mga ghost projects na ang pangalan nila ay nakatatak doon sa mga projects na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi kinonsulta yung local governments. Mm-mm. Yan ang gusto natin marinig sa Kongreso, no? So anything short of that, talagang naglolokohan lang tayo, no? So masusubukan yung mga mambabatas natin at dapat bantayan ng mabuti ng mga botante, no? Kasi kung ang mga binoto mong yung mga binoto natin pinagtatakpan nila ang isa't isa, then maybe it's time not to vote for them again. Yes. And lalo na po, no, may napapanood kasi po tayo ng mga news bite po, attorney, na may mga small committee na nais po na palabasin po kung sino-sino po ba yung andon at ano po bang ginawa po ng small committee po na ito ng 2025 budget na tila right now ay with a former chairman po ng Committee on Appointment o ng Appropriation, ito pong si Congressman Saldico, wala pong mailabas-labas po ito. So parang that's the sinyalis na talagang ayaw nilang maglabas po ng mga iba pang mga documentos regarding po sa mga small committees at kung ano po ba yung mga insertion po na hinihiling po ng mga ilang pong mamabatas po, attorney. Well, you can look at it this way, no? So dalawang paraan. Una, tinatago nila yung dokumento, or number two, wala talagang dokumento. In other words, kumbaga, nag-usapan lang sila na ito ang gawin natin, no? Without any regard for documentation, no? Siguro dahil ayaw nilang makita na sila yung nasa likod ng mga insertions na yon. So, hindi maganda yung ganun, ano? At buti na lang, nakikita na natin yung mga ganyang pangyayari na hindi maganda kasi ang nalulugi taong bayan, no? So, kung may dokumento, dapat ilabas, right? That is our right under the Constitution, no? We have the right to information regarding public funds. Kung walang dokumento, kailangan ipaliwanag kung bakit hindi gumawa ng dokumento, right? At kung sino yung dapat managot doon sa kapabayaan na yon, dapat managot. Whether or not congressman pa rin siya o hindi, dapat meron liability pa rin yan. Attorney, what do you think po dito po sa isang neophyte congressman na kanya pong nagkaroon po ng entrapment sa isang DA na tangka po siyang suhulan at ito nagiging instant bloom po ang kanya pong pangalan po sa issue po ng flood control na which is may bagong brida na aasahan po, attorney, with Congressman Leveste. Well, syempre, maganda yung ganun, ano? Kahit pa paano, meron mga nagpapakitang gilas na kaya nilang labanan yung sindikato sa likod ng budget process na yan, di ba? Kaya nilang tapatan yung pork barrel cartel na sinasabi ko. But para sa akin kasi, parang maaga pa bago tayo magkaroon ng mga bagong bayani. Yes, yes. No? Hinay-hinay muna tayo. Siyempre, welcome yan. Gusto natin mas maraming ganyan. But ang lagi nating isipin, merong pork barrel cartel dito. At marami dyan, mga miyembro ng political dynasties. Yes. No? Sila ang nagmamanipulate ng budget Diba? Sila yung nag-i-insert ng mga pera ng bayan dito sa mga projects na to. At ang nangyayari, kinukupit lang nila, right? Mga SOP, mga kickbacks, lahat yan. Nalatag na yan, di ba, ni Senator Lacson. So, while we welcome yung mga ganyang klaseng mga public officials na, trying to make a difference, let's not lose sight of the fact na ang mga nasa likod nitong pork barrel cartel mga dynastic politicians. Yes. And attorney, meron po kasing batas po na nais pong isulong isang bill po ito na
binabanggit na pinagbabawal hanggang sa fourth civil degree or third civil degree ang mga kamag-anak po ng mga politiko na makakuha po ng mga project po sa ipong gobyerno. What do you think po dito? Kasi nga, nagiging contractor, congressman, naging contractor na sila sa buong family, na sila nakakakuha with the conflict of interest. Andyan na po. Do you think na parang batas, ito yung political dynasties din po na mahirap po na maipasa po? Dahil alam po natin, andun po ang pera eh. Kasi sahod lamang po, talagang yung sahod, hindi nila iisipin yung sahod po na yan, kundi yung pong mga kickback or kaya kung ano pang commission po dyan meron po, attorney. Alam mo, magandang tanong yan, Frami, no? Siguro kailangan natin ipaliwanag dito na yung batas na, panukalang batas na yon, wag sana nating isipin, o wag sana isipin ng mga kababayan natin na kaya nangyayari itong kasamaan na to, yung mga contractors na may mga kamag-anak sa Kongreso, dahil walang batas na nagbabawal yan. No? That's wrong. Merong dalawang batas. Meron ng dalawang batas ngayon. Anti-Graft and Corrupt Practices Act and the Code of Ethics for Public Officials. No? These are two laws na malinaw na nagsasabi doon na hindi dapat magkaroon ng conflict of interest pagdating sa mga public transactions, no? Bidding or otherwise. No? So, nangyayari itong mga ito dahil ito ay mga paglabag sa batas. No? In other words, meron na itong nilalabag na batas. So, yung panukalang batas na yon na sinasabi mo, that is just a superfluity. Redundant lang yon. No? Wag nating isipin na kaya natin nakikita itong mga kasamaan nito dahil wala namang batas na nagbabawal. No, that's wrong, no? Meron tayong batas, ipinagbabawal yung conflict of interest na yan. Kaya nangyayari yan kasi yung mga dynastic politicians kayang-kaya nilang hindi sumunod sa batas sa kanilang pag-iisip, no, na they are above the law. So, yan dapat ang tumatak sa isip natin na hindi natin kailangan yung panukalang batas na yan kasi meron ng batas. Hindi lang sinusunod ng mga dynastic politicians. Dahil kaya nilang lusutan po, attorney, at wala pong magtatangkang magsumbong or maging complainant sa mga anomalya. Parang ganyan po mangyayari. That's correct, no? Kung meron mang magsampa ng kaso, bandang huli, na-absuelto dahil hindi sapat yung ebidensya, kunwari, di ba? So the point here is meron tayong mga batas na nagbabawal sa ganyang klaseng mga operations. So itong mga taong to na involved, itong mga dynastic politicians na to, kasama nila yung mga operatiba nila sa national government, they are violating the law, no? These are criminal violations. Yes. Attorney, kunin ko lang po yung thoughts po ninyo regarding po dito sa usapin po. Kasi pati po tayo sa media, talaga naman pong nagiging, hindi naman to apektado dahil alam po natin na atin naman pong ginagawa na which is itong usapin po kasi with Pasig City Vico Soto na kanya po binanggit na binayaran po ito pong dalawang broadcaster para lang po ma-interview ito pong mga DPWH officials or kaya po ito pong si Diskaya na kinalaunan po na nalaman ito po isang contractor at yung pong lumabas with the flood control projects which is parang nakakano lang po na with 10 million na yan na pong naging usap-usapan with the media friends na ganun pa talaga, may nangyari pa lang ganyan na what do you think? Kasi alam po natin with the mainstream media kapag hindi na sila paniniwalaan yung mga content creator, mga vloggers na lamang po ang kailan pong paniniwalaan na. So, sila na pong paniniwalaan po, attorney, with this kind of mga scenario na lang po. At ewan po natin, your thoughts, attorney Yusinko, sir? Well, una-una, yung pagkabasa ko naman dun sa, kumbaga dun sa pinost ni Mayor Vico, wala naman ako dun nabasa na meron talaga siyang pinaparatang na individual, no? O mga individual, no? Kumbaga, sinasabi lang niya na may mga nangyayaring gano'n na nagpapabayad.
right? Mm-mm. So I didn't see na I didn't see na meron siyang specific accusation. Let me put it that way, no? Mm-mm. The fact na nag-react, may nag-react doon sa blanket accusation niya, Mm-mm. mas nagpapahiwatig ng guilt yon kesa doon sa kay Mayor Vico na libelous yung sinabi niya, no? So yun na yun. Now, alam mo naman din, Frami, na at inaamin din naman ng mga kasamahan mo sa media na talagang nangyayari yon, yung tinatawag na payola journalism, di ba? Yes. May mga nagpapabayad, mayroong gustong magbayad. So, it's a reality. Yes. Now, the way I would look at it is this, no? So, dalawang bagay lang yan. So, number one, yung media mismo kayo, you have to police yourselves, right? Mm-mm. Dapat kilala nyo naman kung sino yung mga yan eh. Bakit hindi nyo sabihin kung sino sila, right? Mm. Kung talagang alam nyo na nagpapabayad sila, kung alam niyo na sila yung papairal ng payola journalism, then ilabas nyo na. No? Kailangan magkaroon din kayo ng cleansing, in other words, sa ranks ninyo. That's number one. Number two, para naman sa civil society, then this is all about free speech na bawat isa sa atin, meron tayong kapangyarihan na magsabi ng totoo. Right? Mm-mm. Part of that responsibility is to point out yung mga hindi nagsasabi ng totoo. So, itong mga naririnig natin ngayon, merong totoo dyan, merong hindi totoo. Palagay ko naman, yung sinabi ni Mayor Vico, totoo naman yung sinabi niya. Wala namang hindi totoo dun sa sinabi niya. Right? So, Mm-mm. yung mga ganong mga statements, yung mga ganong pagpapahiwatig na pawang katotohanan lamang, that is part and parcel of free speech. No? Mm-mm. So, hindi naman siguro tama na papatahimikin mo siya just because sinasabi niya yung totoo. And that goes for you, that goes for me, right? Kung meron akong sasabihin na totoo, no one has the right to suppress Yes. me or you, right? So this is free speech. Ganito ang free speech. Mm-mm. Kung meron kang totoo na sasabihin, you have to say it, you have to express it. Now kung ang ikakalat mo lang ay disinformation, manahimik ka na lang. Right? Wag mo nang dumihan yung information ecosystem with your falsehoods, no? So that's the way I would look at it. Maraming salamat.